Magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila. Investment scam. Baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Good morning sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga kapwa nating OFW around the world. At sa mga solid kapenyo natin na patuloy sumusuporta, nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng mga reaction video natin. Maraming salamat po mga solid kapenyo. At dito nga no, Yexel and Mikey Sebastian nakalipad na nga ng Japan. At dito mga kapenyo no, nakasabay ito ng kakilala ni Senator Rapi Tulfo na OFW. Kaninang umaga o kahapon ng umaga lumipad etong mag-jowa mga kapenyo no, na kung saan ikinadismaya ni Senator Rapi Tulfo dito sa mga immigration personnel natin. Pero nagpaliwanag naman ang immigration na sinabi nga nila mga kapenyo na hindi nila pwede palang i-hold ang tao once na wala pang file na case. Kaya walang magagawa yung immigration kung hindi pabayaan silang makalipad. So tara mga kapenyo, panoorin nga natin sa Senate Committee kung paano ipinaliwanag ni Senator Rapi yung pangyayari dito sa dalawang magjowa. Meron na po ko ilan mga inquiries which I will direct to the immigration and NBI. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Yes. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin nga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. So dito mga kapenyo, kumpirmado no, Nagoya, Japan ang pinuntahan ni Yexel at ni Mikey at talagang kinumpirma ito ni Senator Rapi Tulfo na nakalipad na nga itong magjowa sa Japan no. So ang bilis ng pangyayari no. So maaari na baka mag-recruit pa to diyan sa Japan, kaya doon sa mga kapwa nating OFW diyan sa Japan, pag nakita nyo no, itong mukhang to si Yexel at si Mikey, wag na wag po kayo magtitiwala dahil alam nyo naman na marami nang na-scam yan dito sa Pilipinas. Takas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga Yun investors. na sinasabi ko. Yun ang mahirap dyan. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration. Gayon, meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Yexel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint
already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So yan mga kapenyo, no, pinapaliwanag nga ng isa sa mataas sa immigration na kung saan talagang wala silang magagawa pagka wala pang ang file na case etong si Mikey at etong si Yexel, na kung saan mga kapenyo nakalipad nga ng ibang bansa. So ganun pala ang proseso dito sa atin sa Pilipinas, no. So napakahirap pala talaga pag naloko ka ng tao, may mga chance pa sila na pwede makalipad ng ibang bansa or may magagawa pa sila, no, para hindi sila mahuli. Pero at the end of the day, naniniwala pa rin ako mga kapenyo na ang hustisya pa rin ang mangingibabaw dito at mahuhuli pa rin at mahuhuli itong dalawang to kahit anong gawin nila, kahit saan sila pumunta na bansa, lalong-lalo na ngayon na may social media na. So ang mangyayari rito, power of social media ang mangyayari rito, ikakalat yung kanilang mukha kasi madali nang mahuli ang mga wanted ngayon no, ikalat mo lang sa social media, i-share lang natin, no, talagang mahuhuli ka agad to. Pero hindi katulad nung araw na talagang wala pa social media, mahihirapan na mahuli etong mga wanted, no. So as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Ayun. So yan talagang klinaro rito, no, ng isa sa mataas sa immigration na wala talaga silang magagawa na i-hold, no, etong tao. Kumbaga may karapatan pa rin sila sa kanilang mga sarili na pwede pa rin silang lumipad ng ibang bansa hanggat walang sinasabpina ang justice natin or justice court sa Pilipinas. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Ayun, so dito mga kapenyo, no, matalino etong si Yexel at si Mikey. Halatang may attorney etong mga to at halatang may nagsasabi sa kanila kung kailan sila lilipad, kung kailan nila gagawin. Kumbaga planted to mga kapenyo, no. Sa una, pinag-invest nila yung mga kapwa nating OFW at yung mga tao sa Pilipinas. Then after nilang makuha, no, kasi ginamit nga nila yung pagka-social media influencer nila, which is kasi sinasabi nga ni Maagago na damay, no, yung ibang mga social media influencer na may mga business na ganito na kung saan hindi naman talaga manloloko, pero ito sila Yexel talagang pinatunayan na nila dito na manloloko sila, no. Kasi isipin nyo, after niya umiyak-iyak do sa video ni Maagago, ngayon lumipad na patungong Japan. So talagang dito lumalabas na guilty talaga itong mga to, no, na may plano sila na itakbo ang pera. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung Legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito'y marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng whole departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Yun nga mga kapenyo, no, tama yung sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo. Kailangan nilang gumawa ng batas para dito at talagang kailangan ma-actionan ng gobyerno natin to. Kasi talagang patuloy pa rin, no, ang mga manluloko talaga sa atin. Gaya ng Kapa noon, ewan ko, yung iba, kung alam nyo yung Kapa, yung iba na mga sumali dito, sinapangakuan na blessing nga daw yon at 30% mabibigyan. So, gayang-gaya nila Yexel at Mikey etong sa Kapa nga nung araw na kung saan nakapag-scam nga dito sa Pilipinas, no, halos buong mundo, no, na mga OFW natin na-scam din ng Kapa na yan at walang nagawa ang ating gobyerno kung hindi kulong lang yung tao pero hindi na naibalik yung mga pera na mga nawalan. So, sa susunod mga kapenyo, mag-iingat tayo na
mag-invest sa mga tao, lalong-lalo na pera yan, at huwag tayo basta-basta magtitiwala at kahit pa sinong Poncio Pilato ang mag-opera sa inyo, 10 beses yung pag-isipan. At kung kayo tatanungin ko mga kapengyo, ano ang masasabi nyo dito sa pag-alis ni Mikey at Yexel papuntang Naoya, Japan? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapengyo, at lahat-lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo, at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.